Good morning guys, tracker mode tayo today. Galang sa U-Haul. Gulo pa pala ng buko. Uupo dito yung ano ko, yung anak kong si TJ. Maingay siguro dahil malapala muna ako dito. Sabi yung dalabi pa. Bye. Wala ko yung nabili, no? Wala pang lambot eh. Nagsingtan nga pa. Sa pa man. Wala na, no? Wallet na naman ko din. Wallet. Yes guys, so ito nga ano. We're moving out of this state. Alam niyo kung saan? Oh my gosh. Yeah, think of something that you might forget. Check everything. Check mo nga guys kasi medyo malayo-layo yung pupuntahan natin. Yeah, yung iba hindi na nagkasya so dito na lang nilagay. Ito yung damit namin for tonight or tomorrow and tomorrow. So check everything. It's in here. Make sure we don't forget everything or we don't forget something. Yeah. Okay, pen. Yeah guys. Check. Nasanay na akong may dala-dalang pen araw-araw pag umaalis ako ng bahay. Tapos minsan pag wala akong ano dito parang ano kakaiba yung pakiramdam pag walang pen dito sa ano. You lock your door. Ooh, I like the AC. It's really cold. It's cold. Nice. Yeah guys, so magmo-moving kami. We're moving out of this state sa ano kami sa North Carolina kasi yung ano yung wife ko, yung misis ko natanggap siya sa isang hospital dun sa North Carolina, so which is mas maganda yung yung offer din. I don't say na mas maganda yung offer para sa kanya at magandang opportunity din para sa kanya. So ayun, yun nga, mag-moving kami doon. And ito, dadalhin ko to ngayon is what day is today, Jay? August 16. August 16, Saturday. Pagdating ko doon mamaya, dadating ako doon mamayang hapon or gabi kasi it takes 8 hours to drive there, normal drive plus traffic plus stops. Yan, dadating abutin kami ng gabi doon. Ngayon mag-alas 10 na, 9:54 AM, mag-alas 10 na. So normally pag pumupunta ako doon, pag umalis ako ng ganito, pag ako lang ang mga bata, wala yung wife ko, dire-diretso lang yung ano namin, yung biyahe, isang ihi, isang kain, yun lang, tapos diretso na. Aabot ako ng hapon, mga 6 or 7, kasama na nga yung traffic at saka yung stuff. Pero normally 8 hours lang talaga yung drive doon. Ito nga, dala-dala namin yung mga gamit. Today Saturday, tapos doon kami mag-stay doon sa kuya ko, then i-unload tong mga gamit bukas, Linggo, August 17. And malapit lang doon sa kanila yung storage. And yun, pagkatapos nun isasauli ko tong U-Haul truck, babalik naman ako dito
pagka Lunes, August 18. Pagbalik ko dito August 18, papahinga lang. Then yung pagbalik ko nga pala dito, magre-rent ako ng sasakyan doon sa North Carolina papunta dito. Dito ko na isasahuli sa Florida. And then ano pa nga ba? Yeah, pagdating ko dito Monday, August 18, pahinga lang ng isang gabi. Then dadalhin ko na yung pickup truck ko sa 19 Tuesday. So kami ng lahat na, yung mga bata at saka yung wife ko, diretso na kami doon. And yun na, papaalam kami dito sa sa tinira namin sa Florida. 19. So yun nga pala, update doon sa aking pickup truck. Naayos siya. Yung transmission, buong transmission yung pinalitan. Transmission rebuild. And yeah, huwag niyo nang tanungin kung magkano yung nagastos ko. Basta masakit sa dibdib. Masakit sa dibdib isipin. Yeah, basta yung takbo niya ngayon parang brand new na yung takbo niya ngayon. Maganda na, wala nang problema. Pero may mga, kasi nga may katandaan na yung sasakyan, luma. So may mga papalitan na ako diyan na mga components, mga maliliit lang na components. Pero katulad nung fan belt, papalitan na yan. Saka yung may isa sa kaliwa na half bearing. So anyways, so ngayon ay gabiyahe lang kami papuntang North Carolina. We'll take Jacksonville, then Jacksonville to 95, then 95 I-26, then I-26 77 North, 26 West, then I-77 North, then I-85 East, I-85 North, then papuntang I-285 dun sa sa kapatid ko. So yun, marami na akong sinasabi, so babiyahe muna ako. Okay. Small water is pouring here. It's too small. Yeah. Sit down. Get into the chopper. Sit down. So ngayon lang kami huminto simula nung nag-drive kami sa Florida. Oh yeah, see I told you there's chicken nuggets. So ngayon lang kami huminto simula dun sa Florida.
Malis kami doon 9:30 ngayon. Ano? Wait, I'll just get two ketchups. Dumating kami dito 4:30. So 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 hours. Diniretso ko 7 hours dito. So dito lang kami sa Winsboro, South Carolina, dito sa may Wendy's. Flying J ng ano, Wendy's Flying, ano ba yun? Wendy's Flying J. Yeah, so dito lang. Hindi naman ako masyadong gutom, so ano, kumuha lang ako nitong Biggie Deals na $5. May kasama ng hamburger, nuggets, at saka isang maliit na fries, tapos isang drink. Tapos nagdagdag lang ako isa pang drink. So nagastos ko $7 only. How much is the gas? I think it's cheaper here. Okay guys, so nandito lang kami. I probably need to poop in like half an hour. Simula na naman tayo. Nandito lang yung U-Haul na dala-dala namin. Tignan ko lang kung di ba ginalaw. Wait. You did not close it properly. Oh. Yung lock dito pa. Yeah. Tire check. Yeah, kasi dual to, hindi mo malalaman kung may flat. Unless kung sabog siya, makikita mo punit-punit. Pero kung flat lang, hindi mo malalaman. Okay, so dito lang pa rin sa South Carolina, Winsboro. So magpapagas lang kami dito at diretso na. Mga 2 oras pa bago makarating dun sa papuntahan sa North Carolina. Okay, so mabilis lang. So yun nga, mag-move kami to North Carolina from Florida. So ngayon, Sabado, dating kami dun mamayang gabi. So bukas ilalagay muna namin itong mga gamit sa storage, at saka i-exit muna kami sa August 23. Exit muna kami papuntang Canada kasi kailangan na naman ng panibagong tatak ng visa. And pagbalik namin dito on the 28th, doon na kami muna itira sa isang apartment temporarily. So yun nga, so quickly lang ipapasalamat ko lang yung tulong sa akin ng mga kapatid ko diyan sa sa Gainesville, Florida. Isa-isahin ko na unang-una si Coach Tenten, si Arvin, si Boss Aris, sino pa nga ba? Kalimutan ko, si Paring Jan, si Paring Noel, si Paring Nico. Who else? Yung mga yung bago lang napasok sa grupo namin, si Darren, saka si Joshua. Yun, sayang sandaling panahon lang tayo nagkakilala. Si Brother Randy din. Sino pa nga ba? Ayaw kong magamiss ng mention. Basta sa inyong lahat, salamat ng marami sa inyong lahat. Basta kasi tinulungan talaga ako simula doon sa yung paglalagay ng mga gamit dito, which is napakabilis kasi ang dami nilang tumulong sa akin. So salamat sa inyong lahat, and magkikita-kita pa rin naman tayo kahit ganun ka saka hindi naman ganun kalayuan yung North Carolina doon sa Florida, yung kung saan kami 8 hours drive
from Florida to North Carolina. Basta't magsabi lang kayo kung ano yung kung papunta kayo doon at bibisita kayo sa akin. Magsabi lang kayo at yun, makikita-kita pa rin tayo. So ayun, si Coach Tenten, si Boss Aris, si Arvin, bakit ko lang nakakalimutan yun, si Nico, si paring Noel, si paring Randy, o brother Randy, tapos yung dalawang kakakilala lang din namin, sina Darren at saka si Joshua. Tapos si paring Jan na pumunta pa rin kahit yung anak na may sakit, pumunta pa rin siya dun sa tumulong at hindi nagdadalawang isip kasi itong mga tulonggis na to may mga paninindigan din talaga pag nagsabi na makakapunta ako, pupunta talaga kahit anong mangyari sa araw na yun. So ayun, maraming salamat sa inyong lahat at sa mga kapatid ko dyan sa Gainesville. Maraming salamat sa inyo at hindi ko talaga kayo makakalimutan kahit kailan. Yung yung mga nakilala kong una dyan, sina Tenten, si Arvin, sina Jan, tapos si Aris. Yun, sa maikling panahon na pagkakakilala namin, parang ang tagal na yung tratuhan namin, parang ang tagal na namin magkakakilala. At saka mga walang hindi mo masasabing mga walang kwenta dahil mga tulonggis So ayun, so maraming salamat talaga sa inyo mga kapatid and maraming salamat sa pagkakaibigan at sa inyong sa inyong trato sa akin na trato nyo rin sa akin ay kapatid din. Kahit actually tayong lahat din naman ay totohan natin ay mga magkakapatid din. So yun ang mamimiss ko talaga sa inyo mga tulonggis kayo. Yung pagiging makulit, iba-ibang kanya-kanyang mga ugali. May makulit, may ural, may malakas mang-urat, tapos meron ding seryoso. Yan, may konting matampuin. So ayun, sana ay makikita-kita pa rin tayo in the future. Ayaw kong mawala yung pagiging brotherhood ko sa inyo. Ayaw kong mawala talaga yun kasi kayo yung, sa totoo lang, kayo yung naging unang mga kaibigan kong yung mga tunay na tao talaga. Kasi alam mo, para sa akin yung tunay na kaibigan, uuratin ka dyan sa harap mo, hindi yung patalikuran na kahit ano-ano nang sasabihin sa'yo. Uuratin ka dyan sa harap mo, then makikipag-uratan sa harap mo, then dyan makikipagkulitan sa harap mo, hindi yung pag nakatalikod ka, dun ka sasabihin ng kahit ano-ano. Yun ang pagtotong kaibigan para sa akin. Which is itong mga to, ganun talaga. Yan, uuratin at kukulitin ka sa harap mo. Parang mga parang mga bata lang din, di ba? So, yun. Maraming salamat. Maraming beses na ako hindi ako magsasawang magpapasalamat sa inyo at hindi ko talaga kayo magkakalimutan. So, andito na nga ako ngayon sa South Carolina. Babalik pa ako sa Monday. And hopefully yung iba sa inyo makikita ko pa at pagbalik ko doon for the last time na nandun ako, taga doon ako. Ayun. So hindi ko na malayan, natulog ako kagabi na ito yung suot kong t-shirt. Hindi na ako nagpalit nung umalis na ako. Tingnan mo, nagka-Hello Kitty. Pero sa akin talaga to, pang tulog ko lang talaga to na t-shirt. Tapos yun nga lang, kaya pala nagtitinginan yung mga tao dun sa loob sa akin. Akala ko na ito pala yung nakikita nila, ba't na nagsusuot ng Hello Kitty na t-shirt. Mamang yan. Ito nga
yung idea ng anak kong babae na bilhan ako ng t-shirt na ganito. Actually, para sa lalaki talaga itong t-shirt na to. Kaya nung nakukyutan siya sa t-shirt na to, gusto niyang suotin ko. As ngayon, hindi ko siya masyadong sinusuot sa labas kasi nga pinapantulog ko lang kasi nga Hello Kitty nga eh. Napaka-weirdo ko pag lalaki na nagsusuot ng Hello Kitty. Ngayon, nasuot ko talaga siya sa labas na di ko na malaya. So, ayun, dito na lang para sa video na to. Please like and subscribe and magkikita-kita tayo sa susunod kong videos. And maraming salamat sa panonood. And hanggang dito na lang. And ako'y babiyahin na, magpapagas muna at kami babiyahin na papuntang North Carolina. 2 hours drive na lang galing dito. Alright? Gag.